Hey yo, what's up mga idol? It's Merems again at welcome back again sa aking YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para always kang updated sa mga panibago kong ina-upload mga idol. So, magandang umaga po ulit mga idol. So, bagong linggo tayo. So, andito po ako sa bahay. So, ang nakikita nyo pong dingding ay sa bahay po to. So medyo sira-sira na, pasensya na kayo mga idol. Wallpaper lang kasi yan, so madaling masira. So ang ibabahagi ko po ngayon mga idol ay tuturuan ko po kayo kung paano ang tamang diskarte sa pagbilang ng pangmaramihang item na binili ni customer. So bilang isang bagger, so dapat panoorin mo ito. So without further ado, let's begin po mga idol. Hey, it's Merems mga idol, nagbabalik. So paano nga ba o ano nga ba ang tamang diskarte ng pagbibilang ng isang bagger ng pangmaramihang item na binili ni customer. So mga idol, ito po yung diskarte ko. Ginagawa ko po ito mga idol para kung sakaling ma-distract ako, so hindi ako malito sa pagbilang. So hindi po ako madaling mamali sa pagbilang kapag maraming item ang binibili ni customer. So para madali yung transaction. So ito po yung dalawa lang po ang discard ko. So una po, halimbawa, yan na po, nakabili na yung tawag nito, nakapili na yung customer ng maraming item na kanyang bibili. So ipapunch na po ni cashier. So halimbawa, may napunch na po ang cashier. So may nabilang na po ako na 50 pieces. So ang gagawin ko po ay papahintuin ko po muna yung cashier. So hindi naman po siya magpo-post na ang tawag nito matagal na transaction, kundi gusto mo lang i-double check kung tama yung nabilang mo sa na-punch ng cashier para maiwasang mamali kapag maraming item na ang iyong nabilang. So ganun po, pinapahinto ko po muna siya. So kung 50 pieces yung, halimbawa 50 pieces na nabilang ko, so tatanungin ko si cashier kung 50 pieces din po yung napunch niya para iwas doble trabaho. So ganun po. So kung okay na, so proceed naman po sa pagbibilang. So halimbawa may nabilang ka naman pong 50 pieces, so bali 100 pieces na yung nabilang mo po mga idol. So papahintuin mo po ulit ng sandali lang si cashier kung tama ang iyong bilang. So kung halimbawa mali yung napunch mo mga idol, so mali pa lang yung item na nabilang mo na. So nasa 100 item pa lang, so kaya mo pa siyang bilangin ulit. So ganun po ang diskarte ko hanggang matapos na mapunch ni cashier at hanggang matapos yung bilang mo. Maiwasan yung pagkakamali kung sakaling ma-distract ka po mga idol. Kasi mga idol, maraming distraction pag nasa tindahan ka po. Like sa mga grocery store. Ganyan, sa enterprises, Shimmer Enterprises po mga idol, sa pinagtrabahuan ko. So, ganun po mga idol dapat. Meron po kayong hangganan sa pagbibilang. Yun po ang unang discard ko po. So, sundan nyo lang po mga idol ang sinasabi ko. Ay magkaka-idea po kayo kung paano ang tamang diskarte sa pagbibilang. So, pangalawang diskarte ko po. So, ito po mga idol ay pangmadali ang diskarte. So, ito po ang palaging ginagawa ko kapag nagbibilang ako ng pangmaramihang item para maiwasan kong mamali kung sakaling marami na yung nabilang ko. So, ito po, dapat po mga idol merong kanyang listahan kahit konting papel or konting karton lang mga idol. So ito po, so iiba nyo yung per piece sa pagbilang, so iiba nyo din yung per pack sa
pagbibilang ko mga idol. So halimbawa, 150 pieces na yung nabilang mo. So iiba mo po siya. Isi-separate mo po siya. Then, yung nabilang mo sa per pack ay isi-separate mo din po mga idol. So halimbawa, mga idol, 150 pieces yung per piece na nabilang mo, ilista mo po siya. 150 pieces. So halimbawa, ang per pack na bilang mo ay 5 pack. Halimbawa, per pack ay 12 pieces yung laman. So ilalagay mo doon 12 times 5. Then may isang klase naman po ng pack. 18 pieces yung laman. 5 pack din po. And then ilalagay nyo din po, ililista nyo din 18 times 5. So kung tapos na yung pagpapunch ng cashier, ang gagawin mo mga idol ay itutotal mo po yung per piece tsaka yung per pack. Yung per piece tsaka per pack. So ganun mga idol. Then kapag natutal mo na, pwede mo nang sabihin kay cashier kung ilan yung nabilang mo. So kung halimbawa na mali mga idol, so hindi ka naman po matatagalan sa pagbilang kasi nakaseparate yung per piece tsaka nakaseparate yung per pack. So madali lang po mga idol. So yun mga idol, I hope meron man po kayo dong natutunan kahit konting tip lang or diskarte, kahit konting impormasyon lang mga idol. So bilang isang bagger ay mahalaga po natin yang matutunan. So hanggang dito na lang mga idol. I hope meron po akong nahatid sa inyo kahit konting impormasyon lang ay makatulong. So lahat naman po ng binabahagi ko sa inyo mga idol ay nararanasan ko po yan. It's based on my experience po mga idol. So hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat ulit sa panonood. God bless.